Okay. So, ito pong series natin ngayon, it's not actually a series, but it's something that napansin ko lang na pagsusunod-sunod natin. Kasi inilalarawan ko po dito sa inyo kung ano po ba yung mga meron tayo ngayon sa present body natin. Tsaka kung ano yung magiging tayo kung na-rapture na po tayo. 11:10 ng gabi, hindi pa rin makatulog. Pero, yeah, pagkakataon to make some recordings ng vlog natin, no? So, ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Ito po, yung mga tatawa po dito, maaring hindi ko po kayo huhusgahan, pero kasi pag tumawa kayo sa ganitong topic, parang, sabi nga nila, immature ang konti, no? Pero hindi ko po kayo huhusgahan, whatever, no? Ito po yung tungkol sa kilikili power o yung baktol kanila. Actually, bago po sa akin yan term na baktol. I grew up na hindi ko gano'n narinig ang baktol. Alam ko putok. Mabaho ang kilikili power. Ayan ang madalas kong marinig dati because while growing, meron po talaga, literal po talaga, meron kaming tagalinis dito sa bahay, taga-bunot, alam nyo, pag alis niya, naiiwan talaga yung amoy. Hindi po kanais-nais yan. Sabi nga nila, it is you they're talking about. Okay, mas social lang konti, pinaganda lang, pero putok at baktol pa rin yun, di ba? So, tapos, kwento ko lang po rin sa inyo, meron po akong nung araw, mga kaibigan, no, na good looking. Nung kami po ay mga first year high school, yung crush ng campus, barkada po namin, no. Hindi ko na po, okay, hindi ko bibigyan itong pangalan niya, pero pangalanan natin siyang Kenneth. Okay. Hindi po yan ang tunay na pangalan niya. Okay? So, si Kenneth, popular po siya sa school dahil siya po ay maputi. No? Siya po ay mistiso. Sa makatuwid, gwapo. Sabi nga nila, famous, popular, no? Alam nyo, aminin po natin, may mga popular po talaga sa school. Whether mapababae, mapalalaki. Okay? May popular dahil sa angkin nilang itsura. Okay? So, ito na po tayo. Meron po siyang baktol. Putok. Malakas po talaga, hindi po ako nagbibiro. At kasi, during that time nung aming, meron kaming ginawang parang project. Kagrupo pa namin siya, no? So, sa paggawa namin ng project, group by group kami, medyo naipwesto kami doon sa medyo mainit na lugar. Pinawisan po talaga siya. So, ang problema lang, we cannot, tell it straight to his face dahil alam ninyo, baka ma-offend. Okay? Popular pa naman siya. Meron siyang ego for knowing that, of course. Di ba? So, ang nangyari ngayon, doon po namin unang na-discover na meron pala siyang baktol. Yun po yun. At ang nangyari po ngayon, dahil popular po siya, habang kumakain kami sa kantin, nilapitan kami ng mga second year na high school. Imagine niyo, first year kami second year yung lumapit sa amin ng mga babae para itanong, sabi niya ganon, na makilala raw, gusto raw nilang makilala si Kenneth. No? Ipapakilala raw namin. Sabi naman namin, bakit hindi? Pero bakit wala siya ngayon? During that time po kasi may pinuntahan yata sila, absent siya. Yon. Hindi namin siya kasama that time nung lumapit sila sa amin. At hindi naman sila lalapit sa amin pagkasama namin, nahihiya sila Pero during that time naman po kasi absent. So, hindi namin siya matawag para ipakilala. Di ba? Until ito pong nangyari. Ito po wala na kaming rito, wala na kaming kinalaman dito ng isang barkada ko. Nag-aabang ng jeep. Alam mo na, uwian ng mga estudyante, nag-aabang po ng jeep. Okay. Nandoon po ngayon yon si Kenneth. Itong mga babaeng papansin, tinabihan nila. Then, the rest was history. Na-discover na po nila. Kinabukasan, nilapitan kami. Kayo naman, tinapik ako nung sige, bakit hindi niyo naman sinabi? Na alin? Ang lakas pala ng putok. Kanya. Ba't naman ako naman, sumabat po naman ako. Sabi ko, ba't ko naman sasabihin yung mga pangit?
Sabi ko, gusto niya makilala, di hahayaan ko kayo makadiscover kung ano man yun. Sinabi ko. So, mga kaibigan ko at mga kababayan ko, yan po ay katangian na mga bagay na bunga ng sin nature. Yan po yung putok, baktol. Alam niyo po ba, yan po ay bunga ng kasalanan po yan. Bunga po yan ng fall of man. Kasi nang i-create po tayo ng Diyos, wala po yan eh. Perfect po yan. Di ba? So, tandaan ninyo, it all started here sa verse na ito. Ikaw lalaki, pagpapawisan mo ang iyong lalamunin tuloy. Kakainin. Pagpapawisan mo, pagpapagalan mo, pagpapaguran mo. And then yung mga tinik, hindi ba yung mga T-cells? It all grew. Okay. Doon ako naniniwala, nagsimula ang putok sa kilikili ng mga tao. Nagkaroon sila ng pawis, pinapawisan. Yan. Actually, putok sa kilikili. At ang masaklap po nito, meron pong ibang tao naman po, ang taglay naman po nila, BB. Pinaganda nilang BB, pero bad breath. No? Mabahong hininga. Okay. Alam nyo, ang mabahong hininga, 2 layer po yan. Okay? Ako po ay caregiver, pinag-aralan namin yan. No? I-share ko lang po sa inyo. Yung bad breath na curable, makinig mo mabuti, yung bad breath na curable, ito po yung nagmula lamang sa mga plaques, okay, sa mga dentures na madumi. Yun, pwedeng maremedyohan yan. Aayusin lang yung ngipin mo. Yes. At kung may mga dumi doon, magpa-cleaning ka lang sa dentist. No? And they will soon remove that. Pero, ang mahirap na, anong tawag dito? Ang mahirap na kalagayan, kako na lang po, na condition ng BB o bad breath, pag nagmumula na po sa loob. 2 layer pa rin yan pag nasa loob. Merong mababa at mas malalim. Ibig sabihin, alam mo na yon, yung, di ba, tao dumudumi. Minsan yung amoy ng dumi, yun na rin ang amoy ng hininga. Okay, wow. Hindi ko malimutan yung experience namin magpipinsan. Okay, sa isang simbahan po, yung kinamulatan nating religion, kami po ay nagsimba. Maliit pa kami noon. Ako naman po ay natabi doon sa mamang matanda na nung kumanta na po ng ama namin talagang feeling ko mamamatay na yata ako Parang di na ako makahinga. Tapos yung mga pinsan ko nagtatawanan. Alam po ba ninyo? Alam pala nilang may bad breath yung matandang yon. Doon nila ako pinaupo. Di na pagtripan pala ako. Halos mamatay na ako. Okay. Simbang gabi po yun, mga kaibigan ko. Kababayan, no? So, ayun po. So, ibig sabihin po, ngayon po nare-realize, no? Kasi dito rin po sa Philippine showbiz, may mga piling mo, ang gaganda, ang gwapo. Hindi lang po talaga. Hindi lang po piling. Talagang meron pong putok. Meron din pong baktol, may mga mabahong hininga. No? Mga beauty queen, mabahong hininga, mabahong kilikili. Ayan po ay, makinig po kayong mabuti. Pag nakikita mo sila virtually, crush ng bayan, crush ng... Hindi mo nakikita yan Hindi mo naaamoy yun Not until matabihan mo. Itong gusto ko pong sabihin sa inyo. Lahat po ng yan, pag nag-rapture na po at kung Kristiyano ka, na-rapture ka, maaalis po yan sa'yo. Maaalis na yan. Matatanggal na yan. Kasi yan po ay bunga ng fall of man. Nagkasala ang mga unang magulang natin. Ano ba yan? 9:05 na dito sa ating relo, dito sa cellphone. Naibigan natin yung mga baktol, putok na issue. Hindi po, ito po talaga mawawala po yan sa rapture. It will all disappear. Okay? So I'm praying na nakatulong po ito at kung meron po tayong mga kaibigan na may baktol, ako suggestion ko po doon, sabihin po natin ng maayos. Kasi ako po talaga may experience po ako dyan. Nung I think we were in 3rd year, if I'm not mistaken, or graduating maybe. I'm not sure regarding that year, no? But ang naalala ko lang po, meron po kaming, ito po napakagandang babae. Okay? Itago natin sa pangalang Ali. Pero napakalapit ng pangalan niya roon.
believe me, napakalapit ng pangalan niya sa Ali. Ang ganda po nito. Ang ganda nito. May boyfriend po siya. Pero yung boyfriend niya kolehiyo, college na. I think kung si Ali ay 15, yung boyfriend niya 16, pero kolehiyo na. College na, no? So, matanda sa amin yung boyfriend niya. So, pinag-uusapan po nung kasi kamag-anak ko yung dalawa doon na babaeng barkada niya, kamag-anak namin. So, alam mo yun, putok si Ali. Ganyan yun. Alam ko, ako, hindi naman manhid ang ilong ko, sabi ko. At, anong balak ninyong gawin? Kasi ang apelyido ni Ali, letter T. Yung pinsan ko, yung kamag-anak ko, letter T din ang apelyido. Naka-arrange po sila, mga kaibigan at mga kababayan ko, no? Magkatabi po sila sa seat, sa upuan. Yung isang pinsan ko, okay lang, letter yung apelyido niya Nasa unahan siya. Di ba? So, yun po, naaabali yung isang pinsan ko. Kasi, ang lakas daw talaga. O, di ba? Ganun po ang nangyari. So, nagkaroon ng problema. Hindi lang po yung pinsan ko nagsasabi, maski yung barkada mismo ni Ali, paano natin sasabihin sa kanya? Ganoon din kay Kenneth, di ba? Yung barkada yung first year kami. So, ang nangyari po niyan is this. Pinag-usapan po namin yan. After ilang weeks lang po. Siguro after 1 week mahigit. No? After 1 week mahigit. Alam niyo, meron po akong barkada. No? Meron kaming awitin na kinakanta dati. Alam niyo yung kanta ng Snap? Narinig namin yung sa sa MTV. Nagustuhan namin yung I got the power. Yun. Ngayon tuwing nagkikita-kita kami ng mga barkada namin, kinakanta namin yung I got the power. Ganon. Basta pa nagkita kami kahit saan. Ba, maski nagkita kami sa Quiapo, nagkita kami dyan sa, ang tawag dito, dyan sa SM, I got the power. Mga ganon kami. One day, I think kung hindi ako nagkakamali, magpa-plug ceremony na po. So bago mag-plug ceremony, naghihintay muna yung mga students, right? Naghihintay muna yung mga estudyante. 'Di ba, bago ikalampag yung kasi ako maaga talaga po ako sa school pumupunta para to make sure na hindi ako malate, no? So during that time, nakita ko po sila doon sa isang shade, nakaupo sila doon. Pero hindi ko napansin yung ibang nakaupo. Ang nakita ko lang po, yung barkada ko. Nandoon po siya. Tapos, kumaway siya sa akin. Nung nagkita kami yung ganyan, lumalapit ako, kumanta po ako. I got the power. Maganon. Nagtaka ako doon sa kaibigan ko, bakit hindi siya kumanta? Ba't di niya ako sinabayan doon sa expression namin? Halos himatayin ako nung nakita ko. Katabi pala niya yung si Ali. Nakaupo. Hindi kumikibo si Ali ngayon. Hindi siya kumikibo. Tapos yung pinsan kong isa, nandoon siya nakatingin sa akin. Parang na-blush. Alam niyo yun? At ang nangyari po, ito alam ni Lord dito, wala akong kasalanan. Ang nangyari, tinawag na kami mag-plug ceremony na. So medyo ako, inayos ko yung bag ko. Tapos siya, hindi siya tumayo, yung Ali. Tapos sumagot siya, nagsalita siya, nagbigay siya ng remarks. Sabi niya, pambira ang aga-aga, inasar ako gumanon siya. Aba, tapos nag-walk out siya sa amin. Tapos lumapit yung pisa ko. Ay, alam pala niya meron siyang putok. Alam pala niya na meron siyang baktol. Hindi niya ginamit yung baktol, pero putok lang ginamit niya noon. Baktol po doon sa mga nakikinig ngayon dito na baka hindi lang yung putok. Alam pala niya na meron siyang kilikili power. Tapos sabi nung isa naman, mabuti hindi natin sinabi, napikon pala. Alam niyo, sabi ko sa mga klase ko, alam ng Lord, hindi ko intention yan. Nakatingin ako sa iyo, kako. Oo, alam ko naman, kanong kaibigan ko. Nakatingin ka sa akin. Kumanta lang tayo ng favorite song natin. Ganun po. So alam po ng Lord po ito mga kaibigan at mga kababayan ko. Hindi ko intention yon. It so happened, nandoon po siya, hindi ko alam. Masaya lang kami, nag-aawitan kami. Alam niyo, minsan nakakasakit tayo ng damdamin. Ito po, lesson po rito to. Nakakasakit tayo ng damdamin. Pero, hindi ko lang po matandaan kasi sobrang tagal na. Hindi ko lang matandaan kung nag-sorry ako. Nasabi kong sorry ako. No. Pero, nung reunion naman, okay naman po kami.
Okay naman kami, no problem. Anyway, medyo matagal-tagal na rin naman po yun. Ay, alam mo, gusto ko sabihin, yung mga ganyan mga bagay, putok, kilikili power, mabahong bad breath, mabahong hininga, yung mga tagyawat. Alam po ba ninyo, yung mga ganyang bagay po, pagdating po ng Lord, may rapture na tayo, mawawala pong lahat ng yan. Pero ang payo ko po sa inyo, ito na po, tahas ang ulo sabihin, kung meron po kayo, hindi ko po kayo kilalang lahat na meron dito, kung meron po kayo niyan, daanin niyo po sa prayer. I believe in the power of the Lord Jesus Christ. Through His blood, matatanggal yan. Jesus is the perfect sign of, perfect. Nung andito po siya sa lupa, I believe wala siyang mga ganyan. Malinis po siya kasi glorified po yan eh. Katawang tao siya, yes, pero I believe Jesus is perfect. Nabuhay siyang bilang perfect. No? Hindi siya subject sa mga ganyan. Okay? At tayo, magiging hindi na rin tayo subject yan pagdating ng panahon. Okay? Ito ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, kung may makilala kayong ganyan, wag po natin pagtatawanan. Huwag natin pagtatawanan. Kasi isipin po natin, part po yan ng kahinaan. Kasi nadidismaya po ako doon sa mga showbiz reporters na pinagtatawanan nila yung ibang artistang may baktol. Nakapanood kasi ako kanina. Hindi dapat pinagtatawanan. Hindi dapat pinagtatawanan. Di ba? Dapat nga, pag-pray na maalis nga po yun. Diba? Hindi dapat pinagtatawanan ng mga ganyan. Ako minsan pero ayoko na, no condemnation na po tayo. Pero yeah, I mean, dumating po yung time talaga na parang sabi ko, Lord, parang nakasakit ako dati. Pero nagkita kami ng reunion nung Ali. No? Ali na lang pong pangalan, no? Hindi ko bibigyan tunay na pangalan. Ayos naman po. Ayos naman po siya. Pero hindi ko po siya nalapitan eh. Hindi ko rin po natanong kung ayos na. Pero hindi na po pinag-uusapan ngayon yun. Mga grown-ups na po kami at hindi na po dapat yung background. Kwento ko lang naman po itong mga happening namin nung araw. Medyo nakakatawa po yung dating, lalo na yung unang sinabi kong pangalan, Kenneth. Itago natin sa pangalan Kenneth. Gusto makilala, hindi namin pinakilala pero natabihan nila habang nag-aabang ng di ba? Ng jeep. Na-discover ngayon nila. So, ayun lang pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Nagkwento lang naman ako na hindi pa ako makatulog eh. So, at least may lesson tayong nakuha dito sa mga ganitong mga senyales ng kahinaan ng katawan ng tao. Talagang, alam niyo po ba, ang baktol o ang putok, sabi nga nung ilan maski kaskasin mo ng tawas, talagang malakas na. Pero walang imposible sa lakas ng Panginoon. No? Keep on praying, keep on praying. God bless.